Balikan ang kahapon nung ako ay naligaw, kumapit sa tiwalat, sa kanya'y di bumitaw. Namuhay sa mundong may sariling pananaw, bawat araw ay palagi kong binabalik tanaw. Balikan ang kahapon nung ako ay naligaw, kumapit sa tiwalat, sa kanya'y di bumitaw. Namuhay sa mundong may sariling pananaw, bawat araw ay palagi kong binabalik tanaw. Check. To, staff naman namin, Harlem, Katana. Pero nung nakita ko yung lineup na walo lang yung laban per day, taka na parang feeling ko nagdalawang isip ako, deserve ko ba talaga, pero salamat at napasama ako dito. Sorry. Excited lalo na ngayon. Ganado ako sa kalabang ko. Tagal ko din nagpahinga, 2 years, halos last battle ko. So pressure ako kasi idol ko talaga sa Harlem. Sa totoo lang, isa sa Harlem sa pinaka creative pagdating sa pen game. Sobrang respetado ko yan. Nakikita ko yung similarities, hindi lang sa hindi lang sa itsura, pero yung sa styles, choice of references. Kilala siya sa mga creative angle, yung mga angle na kung ikaw rapper di mo iisipin na i-angle sa'yo yun yung mga napipili niyang angle. At ang galing niya mag-explore ng iba't ibang atake. Mga di mo alam kung saan nanggagaling yung mga atake niya minsan eh. Solid. Makakasa kayo ng mga kakaibang rima na hindi nyo pa nabibig sa tanang buhay nyo. Makakasa kayo ng mga kakaibang angulo hindi nyo pa nabibig sa tanang buhay nyo. Makakasa kayo ng mga new shit. Sa akin, ang ginawa ko sa estilo ko, medyo nilamangan ko ulit yung jokes. Kasi feeling ko yun yung mas mas effective eh. Lalo na si Harlem kalaban ko, feeling ko dun ko siya madadali. Yes, Katana, fuck you. Kita-kits mamaya. Good luck. Yee! Master, sana maging maganda yung laban natin. Galingan lang natin parehas. Salamat sa battle na to. Kita-kits mamaya. Flip Top Round 15, Day 2. Dito ngayon, The Tent, Las Piñas City. Unang laban ng gabi. Shoutout sa lahat na kasama natin dito. Flip Top magigay sa parating natin laban. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. Bagong labas nga pala, Hypebeat, Flip Top, collaboration, Old Gods, silipin niyan, dalawang colorway. Meron din syempre available online, nandiyan rin sa likod. At bago magkaupusan, baka pang regalo nyo sa Pasko. Lahat ng mga represent collab, nakikita nyo dyan, linya-linya, bagong labas din yan, mga bagong disenyo. High Minds, Black Manila, Crown Manila, lahat-lahat. Shoutout syempre sa Flip Top staff at lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Harlem. Sana huwag ka mabigla, di ka lamigin, baby. Nandyan yung light up sa tabi, sige I'm lazy. What the fuck you talking about? We ain't never running out. May tira pa tayo dito mga AG. shout out Crown Manila. Dahil natalo ko kagabi, Black Manila, sige. Tsaka, ayun lang, Odat naman, tsaka kay Katana na din. At sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Katana. Alam ko di madali ang tanggapin, abot kong maling-mali kang banggain. Eto yo si boss, sa aking sisindihan na din. Kumalma ka lang muna, wag mo munang sapakin. Katana, Las Piñas Tog, 7 Heads, Mongol Unit, Notorious, Black Manila. Salamat. Pinag-usapan na nila. Pumayag naman si Katana na mahulan si Harlem. Tig-2 minuto dapat. Non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, Round 15, Day 2, Harlem. Yo! Ilang years na akong bumabattle. Sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas 1 dekada. Ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin
ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babanat sa kalaban ko ng bulol sa R-Bars Ahon Game! Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Buwe, sabihin mo muna, Protractor. Sobrang bulol mo sa arm, pag nagdodota ka, otoban sa'yo si Trent Protector. Paano ako kakabahan sa mga rim at bara na nanggagaling sa iyong boses eh, hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Relo, Rolex, o time! Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, ha? Napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Moisturizer. Talagang mawawala ng oxygen tong katana pag binuhusan ko ng metal deoxidizer. Ginugil ko pa para sa inyo mabuo lang yung multi, yung packing shit. Na ganyan style mo? Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet. Tapos gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at iba ang hugot. Kaya yung estilo nito, isa lang weakness pag yung wifi nila nabunot. Sa idol nyo to, di ba? So napanood nyo ba yung laban nito kay Kilua sa Ekisan? Yung kinuha nung kalaban niya, yung camera, tas siya'y inalisan. Kita ko inis mo dun. Parang si Shernan, gagabi. Pero tong tanong ko, sagutin mo para lang malinaw. Alam nyo ng gabi yung event, tapos sa court nyo gaganapin, puta ba't di pa kayo nagpailaw? Common sense, di ba? Tas sa laban na yun, shinout out mo pa yung mga anak mo. Sabi mo hindi na sila madadamay sa mga battle mo. Wow! Eh di ikaw na mabuting halige. Tapos ender mo sa same round, shinout out mo naman yung ex ni Kilua na i-PM ka kung naghahanap siya ng malaking tite. Agago pala to eh. Kasi isipin mo, Lods, ayaw mo nga madamay yung mga anak mo, pero sa sinasabi mo, eh sinisira mo yung pamilya na iyong nabuo. Talagang ang tahanan magigiba pag yung halige palakantot. Di mo ba naisip yung maramdaman ng asawa mo, ha? Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Bumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Tangina, pero ganyan kayong mga bagong MC, eh, no? Favorite nyo yan, yung mga mandamay ng mga pamilya, ungkat pas battles, yung mga paborito nyong pandis. Kung malaman kung mga battle MC ba kayo o mga chismosong archaeologists. Style marking, tapos sabi niya sa ganto bars, diyan ka magaling, katunayan, ikaw dyan ang leading best. Ikaw ang patunay na may future sa Pilipinas ang pagiging marites. Kasi alam mo gano'ng ka-hassle yun, tol? Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati niyang laban. So kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Niwala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon, yung pangalan ng kanyang ka-match up, utang na loob next time na maggaganyan kang reference, bigyan mo naman kami ng timestamp. Para alam namin, gago ka din eh, no? Dahil pa namang umaasa na in the future, maging top tier ka dito sa liga pag nagtagal-tagal. Kaso paano ka magiging future ng battle rap kung nabubuhay ka lagi sa nakaraan? Kahit ano pang nakaraan kong nakalkal mo at planong i-angulo sa akin dito sa flip-top, tandaan mo wala nang talab sa akin yan kasi sa asawa ko palang sanay na akong Pasko lagi binibring up. Kayo, ultimo sa comments, i-reference nyo. Sa kanila, automatic yan. Konting wordplay, 4-bar setup, tas enderan ng mga homoerotic bars. Pamilyado na yung tao, tol. Spitihon nyo naman yung kanyang puwet, bibig, dik at bayag. Kung puro kababuyan, binibigay nyo kay Enigma, alam mo, binibigay ko sa kanya, gig na bayad. Lakas pa ng loob mo. Natirahin si Manda sa pagsali niya sa Family Feud. Anak!
Kampi kami nun, di ba? Pag uwi ko yung premyo, pinambili natin ng family food. Ang ina mo, lakas mo kumain, halos ikaw nga nakaubos ng fried chicken. Magalawang ganyan, di yan para sa streets, para yan sa street children. Ina ka, kasi kakabait mo sa aking style, kaya nawasak iyong ngipin. Ako ang daddy mo, kaya wala kang magagawa pag sinabi ko ngayon ka dapat natuliin. Kahit bulol to sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya magharakiri. And you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Check. Kaya ko din yun. Medyo lang. On game! Dad? Sino mga nagko-comment dyan? Tatay ko to. Putang ina nyo ah. Mga saraba ulo nyo. Ikaw tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo. Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo. Hindi ko hiling makita ka. Ang daming pwedeng ipamana, pakiyo, bakit maikling dila pa? Ang hirap tuloy mag-rap, putang ina mo. Maniwala kayo, hindi. Siya nagsabing battle na kami. Di ko alam anong pakay neto. Lagi ka nang sinasabihang bulol sa comment, ako pa napili mo, damay-damay no? Lahat ng to nagawa ko nang wala ka, Dad. Kahit bulol, sinikap ko tong makamit. Pinipilit kong galingan lagi para kumala sa lait ng bulol, ba't hinila mo ako pabalik? Tangina mo. Alam mo ba, wala talaga akong tatay. Kaya open ako sa possibility na madalas sa ating binabato. Pero kung talagang tatay kita, sablay kami, wag mo ko diyang inaano. Ang tagal mong nawala, pagbalik, imbis banding, ang gusto mo battle, tangina mo. Ang gusto mo battle, tangina mo. Kung totoong tatay kita, kahit ako yung anak, ako magtatakwil sa'yo. Hindi, putang ina kasi neto parang gago, walang magawa. Alam mo bang matagal na din akong rapper at ito na yung chance ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ang mga picture natin ni Ninong Ray at Tulala. Anong baon mo ngayon? Sa akin ka lang natuto? Tamod lang kita? Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Tinalo ka ni Luxuria, puta, ew. Di na kita idol, kadiri ka. Minama ka lang ni Lax, dinaan ka sa tangkad, nang hina agad, opensiba. Dat di ka pumayag, kung ako yun, puta, suntokin ko titi niya. Oo, fan. Yes naman. Kabisado ko nga ibang dura mo. At yun din ang rason, ba't limitasyon mo ay matagal ko ng kalkulado. Alam ko saan ka malakas, saan ka mahina, pati bawat butas sa tula mo. Alam ko ding pag di mo kasama yung kuya mong matangkad, tong big stage, di mo kontrolado. Bakit? Kailan ba naging magaling to? Ba't lakas-lakasan to ngayon? Quarantine battles, 2x2, dun ka kadalasan mambaon? Pag one-on-one, kailangan pandemic. Pag big stage, dapat may best friend. Anong galawang OG doon bago ka makitang magaling, puta, ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay, kailangan daw kasi 7 judges. Tama na. Sawang-sawa na ako sa mga rason. Kung kaya mo, matagal ka na sanang nagkampyon. Kundi lang nakachamba sa akin si Sendlook, Dad, stop! Nakakahiya ka na magmaktol, kaya kinalaban na lang kita, imbis kampihan ang hirap mo ipagtanggol. Kaya ngayon, ayokong makadinig sa'yo ng lamang ako sa experience, kaya di mo kaya.
Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin, Poseidon, komportable si Hades sa ilalim. Yo! Tangina mo. Suwi mong anak kita, yung mga galawan mo, galawang snitch. Oo, anak nga kita, you son of a bitch. Sa lakas ng loob mo na si Luxuria, sa banat mo, yung pang sinasali. Ang ina mo, kaya kayo nag-aaway ng kapatid mong si Saki eh. Okay, sige. Ina ka ha. So ito pala ang example ng Motus Battle MC. Yung isang buong liga ng roster, puro 3GS ang breeding. So ang flip top, NBA, ano tawag sa inyo? G-League? Joke lang. M-site nagagalit. Pero putang ina kasi no roster nyo eh, no? Kanino ko ba sisimulan? Kay Shaboy. Kay Shaboy. Putang ina, napakababoy. Dapat yan binaban bilang rapper. Saan ka nakakita? Ang tagal niyang binangarap mga tungtong sa stage ng flip top, tapos nung nandun na, nakipaglaplapan lang sa battle. Yung champion, si 3rd D. Mukhang source na lowest 150. Na ang tanging player na umi-score sa kanya, eh itong si Nego G. Tinalo ako ni Luxuria, eh ikaw tinalo ka ni Casper. Si Casper. Tinalo ka nun ni Casper? Nakakalaro ko ng basketball yun sa Dumlaw. Ako tinalo nun, puta jump shot pati layup nun, ni isa bitaw. Nakakita ka ng layup na hook shot? Jump shot nun, gano'n, no? Putang ina, daig si Mr. Longbam. Lahat ng tira nun, diretso, kaso kung di balibag, short lang. At ikaw, tang ina ka, imbis na naghahanda ka sa battle, at yung mga rounds mo ay piniperfect, nandun ka sa Star Maker, nakikipag-video ka ng I'm sorry, can't be. Tarantado ka pala eh. Imbis na nagkakabisado ka ng iyong mga rounds, pre, ang ginagawa mo, nakikipag-duet ka ng Be My Lady sa mga lola, tsahin at ante. Ganto yung mga tito sa birthday yan, nakala mo sila may-ari ng songbook. Ayaw magpaawat, kahit lasing na, utos sa kabas, salangan 33042. Ganto pa yung new generation ng MC na dapat ina-idol nyo. Alam niyo ba ano yung 33042? Sa videoke, 1 in a million you. Ang ina mo, di ka dapat ina-idol at hinahangaan. Ganto itsura ni Wishbone pag sumali siya sa tawag ng tanghalan. Kasi ganto ba? Ha? Ganto ba? Ganto ba? Yung sinasabi niyong Harlem na mas pinalakas at mas nag-evolve? Talaga? Eto yon. Putang ina, aga-aga kinakanta sa videoke, Pokemon. I wanna be the very tarantado! Parehas kayo ng vocal range ni Robin Padilla pag nakainom. Di ba kayo nahihiya kay M-Site? Ha? Ginagawa niya lahat para lang makatungtong kayo dito sa flip-top tang ina nyo. Kakaintindi niya sa inyo. Ayun, natalo siya sa MC nagiging paro-paro. Tapos pag mabattle ka sa flip-top, peperado ka kay Manda. Nung bumattle ka na uli sa Motus, nag-choke ka kay Masta. Bakit? Kasi, syempre, flip-top ka na. So okay lang na magkalat ka sa ibang liga, gaya ng Motus. Yan, ganyan-ganyan, tol. Ganyan-ganyan kapabayaan ang magiging dahilan kung ba't malit ngayon matatanggap mo kay Arik na bonus. Buko mag-choke dito, putang ina ka. Kung mag-choke ka, kasi, sinasabi ko sa inyo, yabi talaga kayo pag si M-Site umuwi ng Pasig dahil sa inis at buwisit. Sa mga battle MCing tulad mong hindi marunong lumingon, nakala mo may stiff neck sa skill set. Kasi kung di kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, mapipilitan akong pilipitin mga ulo nyo pa 360. Pinipilit kong paintindi sa'yo to since sa diksyonaryo mo, ako definisyon ng real MC. Kung bumatil man ako ng flip-top o sunugan, wala kang pakialam, wag mo yung masilip-silip G. Isa lang malinaw, kahit gaano ako kamukhang pera, di ako babattle dyan sa pukin ng inang PSP. Yak. Kasi para mas magets mo, Noy, sige, bibigyan kita ng analogy. Nagpapapogi ka pa lang dito sa liga, galawan ko na pang Mark Anthony. Binubulbul ka pa lang sa battle rap, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Di ko kailangan counterin ng katana kung meron ako secondary at primary.
Kasi aanhin mo sandatang mili kung milya-milya agwat mo sa target. Kumbaga palabas na ako ng kalayaan, papasok ka pa lang ng market. Nasa body bagan ka pa lang sa battle rap, nasa padamihan na ako ng casket. Ang punto ko, dadating din ang araw na magiging magkaranggo tayo, pero sa ngayon, sumaludo ka sa sergeant. Kasi I'll make you tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Kaya ay all in mo na sa mga babanggiting mo rounds kasi ito na yung chance mo sa limelight. Kaya itodo mo na. Kasi ito na yung one. Ito na yung one. Ito na yung one. In a million. Chance of a lifetime. Lem, ano yung ginagawa mo? Ba't yung lines mo mali ata yung disenyo? Kung makapag-multi-bars reference, kala mo preparadong sak maestro? Lah, parang tanga naman ito. Di mo ba natanggap yung memo? Gagi, sabi ni Enigma, pagandahan lang tayo magkwento. Tanga. Alam mo ba dati? Nung naghahanap ka ng agent ng sabong sa Facebook, chinat kita. Ito. Wala pa ako nun sa flip top. Isang beses mo lang ako na-replyan. Attention mo nun, di pa madaling magilap. Pero may aaminin ako sa'yo, Lem. Huwag ka naman sana magulat. Di naman talaga ako interesado sa sabong nun. Gusto lang talaga kita makausap. Ngayong may time ka na sa akin, putang ina mo, mag-usap tayo. Ang kulit ng battle nyo ni Soreno. Nagagalit siya sa'yo. Halos gusto ang sakalin. Di naman sa namimili ako ng side pero mali mo din kasi dapat mo tanggapin. Sinita mo si LB sa pagpaparafol ng aso, mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Sorhenyo nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? Awang-awa ka sa mga yan. Handa ang sumira ng pagkakaibigan para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Malambot puso mo sa animals. Sila ang iyong kahinaan. E panay salita ka lang naman, asan ang iyong katibayan? Kala mo concern sa mga hayop, pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Putang ina mo. Aso lang mahal mo, tang ina ka. Bigyan mo nga ako ng tapat na sagot. Tang ina, masif pangaalagaan yung manok sa aso eh. Hindi naman sa takot. Pag naagat kayo ng asong kalye, ospital ka pa. Sagad sa gamot. Eh kahit kailan may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo tol panghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantaya lang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon kahit di lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Poseidon, ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo. Malas mo lang, mas mayulente ang Diyos na galing lumang testamento. Papagawin kita ng bangka. Hindi, sige lang maglangoy. Pero anong gagawin ng dagat mo sa lumikha ng dagat-dagatang apoy? Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Len, tama ka. Dapat di pinaparapol yung mga aso. Sa ngayon, saludo at respeto. Pagtapos ng event, may paparapol ako. Secret muna kung ano. Basta hindi aso yung premyo. Aso talaga. Bibentaya para sa lahat. Turing yung pamasko ko sa inyo. Ang tweet ng grand prize, kulay brown. Binili ko ay Sorhenyo.
Ano ngayon kung may problema ako sa manok? Ha? Walang aawat-awat, hindi mo ako mabibitin. Salanan ko ba? Putang ina mo, favorite ko, fried chicken. Kaya wag lang, mga banat mo, talagang napakaalat. Ano ngayon kung mamatay yung manok? Ako si Poseidon, siyempre inalagaan ko lang yung mga laman dagat. Ayun nyo, bias din kayo eh. No, sige. Ina nyo ha, idol nyo to, di ba? Round 3. Alam mo, bilang battle MC, sabi nila sobrang kakaiba daw ng aking angking estilo. So imagine gaano ako kasaya nung una kitang napanood bumattle sa mga video. Para sa narcissistic na tulad ko, isipin mo na lang hanggang saan inabot ng ngiti ko. Tipong kala ko wala akong tamod sa battle rap, tapos bigla makakahanap ako ng Nemo. Love na love ko kay Nisaki eh. Kaso nung napanood ko, yung huling laban mo kay Manda, may nakita akong ginawa ka na mukhang maling-mali ata. Kasi kung ang 3GS, lintik mag-shoutout, ikaw naman, iba ka tol. Sabi nyo, shoutout sa celebrity homo. Sabi, putang ina to, sina-shoutout is pakol. Pag nagpapatanggal siya ng sakit sa mga kasukasuhan niya, pinapasabay niya na din pati kalibugan niya. Kaya pala ayaw mong maligo kasi gusto mo pinapaliguan ka. Ang ina mo, isa kang linggam lyricist. Mga galawang ganyan, Breggy, Ekis. Dapat ang ginagaya mo, sila Enigma at M-Site, hindi sila Benjit, Dennis. Ang ina mo kasi mas malala ka pa kay Akata, mas masahol ka pa kay Ponger. Kung tong Harlem kilala sa Kripwalk, tong Katana naman talamak sa Walker. Tanda mo, nung bata ka, yung napilayan ka sa iyong uncle, kakalaro mo ng Chinese garter, nagpapunta ng mga hilot yung nanay mo, pagpasok ng mga hilot, nakahubad ka na daw ng VIP at boxer. Ngayong matanda ka na, walang nagbago, ganun ka pa rin ka walang yaser. Kasi ultimo yung mga masahistang bulag na senior citizen, tinatanong mo happy ending after. Pag umuupo siya sa mga massage chair sa Vista Mall, di nyo alam gaano kahirap para sa kanya magpigil, di magjakol. Ang ina nyo no? Requirement ba talaga to, ha? Kailangan mapusok pag bagong pasok dito sa flip top. Tawa-tawa ka ngayon. Tingnan natin kung mangiti ka pag ikaw na screenshot. Kasi sinapuso niya pagiging hip-hop, kaya naman pinusuan siya ni Avic. Kaso ginamit niya pagiging rising star sa flip top para magka-VIP siya sa Starfleet. Ang ina mo, hindi ko malaman sino ba nag-impluensya sa'yo kung ba't ka nagkaganyan man. Posible namang si M-Site. Teka, patagal Las Piñas din tong si Slakwan. Ina mo ha. Kaya di po bakit malakas ang baker at kapit mo, di na kita mahuhuli. Bago-bago mo dito, mas takas, pa-cool kid. Inan to. Kasi kung sa ibang liga, may dating ka, dito sa flip top, mache-check ka. Kaya pala ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Inan to, bad do. Ang ina ka, asan ba si Slakwan? Ha? Yung mga repin ghetto land of Las Piñas, talaga bang ganto, pam? Tapos si Slakwan, kung umasta, akala mo taga Long Beach, bakit nakatira sa gilid ng coastal? Ina nyo, hindi ko naman sa minamaliit mga Las Piñero kasi may naambag din naman kayo sa aking career. Alam nyo, ano naambag nyo sa akin? Nung 2x2, nag-amoy coastal road si Papiw. Ang ina mo? Kasi kung hindi mo pa nag-gets tol, gets na ba bro? O kung hindi pa, makinig ka, tuturuan kita mag-bars tang ina mo. Kasi kaya kita pinapaliwanagang katana, di para maintindihan mo. Pinapaliwanagan kita para clear yung path, sinindihan ko. Para di ka ma-segue bilang sensei, tuturo ko sa'yo yung tamang way of the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para fruits of labor mo sagana. Kasi alam namin na may future ka dito sa liga, pero now is not the time. Alam nating dalawa na yung version mo na yan, di mo pa yan prime. Kinailangan kong danasin yung low light sa career tol for you to be in a higher place. Kinailangan kong magka-ripwalk sa kumunoy ng hip-hop para dito sa ahon yung katana, makapag-Harlem shake. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya ako makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art defect.
Tandaan mo, kaya malakas ang build ng yung Battle of Archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sain ng master. Kaya, kasi ang mahirap sa malaki expectation sa'yo ng tao, ang kailangan mong ma-meet, malaki din. Kaya para di ka na mahirapan, based on experience, sasabihin ko sa'yo kailangan mong gawin. Huwag kang masyadong mag-addict, huwag kang mababaliw, at utang na loob, huwag kang tatamarin, huwag mo akong pakitaan ng kalibugan mo, katana, pakitaan mo ko ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo, magaling. At kung ano man ang marating ng iyong career, di natin niyang alam kasi only time will tell. Kaya ang wish ko lang, sana ngayong Pasko makahanap ka ng happy ending mo bago pa matapos ang iyong time, Berhel. Last! Kung bakit ganito atake ko sa round 3 ko, alam ko sa ngayon di mo pa yun gets. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self. Tangina, nagsha-shoutout daw ako ng Espakol. Ano ba ang punto mo? Huwag mo pakialaman yung buhay ko, hayaan mo ako sa gusto ko. Boss, alala mo yung laban niya kay Sequence, nasa bat, nakikipagtalo? Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong Naruto na panood mo? Gawang Taiwan ata na panood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida? Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Nag-e-explain pa. Di ba nga, para makuha niya yung Mangekyou, pinatay niya yung best friend niya? Tanga ka ba, Lem? Ang linaw eh, bago siya magpakamatay, sabi niya, don't try to stop me, tas nagpahulog na sa bangin. Si Itachi, trinay niyang takbuhin, kaso di niya na kinayang abutin. At dahil sa traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing. Di ba? Di ba? Di ba, boys? O paano pinatay, putang ina mo? Gago ka, 14 years ka na dito. Yung mga reference mo, di na mabilang kung iisipin. Ilan pa kaya sa mga yon yung katulad netong mali-mali din? Bago ka mag-reference, Google mo muna ha. Bago mo isama dun sa written kasi hindi nagbuwis ng buhay yung ninja para lang makipagtalo ay Sequence. Kagigil ang puta. Ikaw pagalit nun? Ikaw pagalit nun? Tangina ka, ikaw na nga nag-imbento? Pinagbintangan mo agad na pinatay niya, di mo naman naintindihan yung kwento? O baka masyado ang nakarelate sa napanood mong engkwentro kasi di mo din naligtas sa pagkahulog yung sariling best friend mo. Iling Itachi ang puta, matangos ilong nun. Dad, si Itachi nawalan ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw nawalan ka ng best friend bobo ka dahil sa drugs. Si Itachi nung nawalan ng best friend kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw, nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse, tas binanat mo kay Romano. Handa akong isoli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bahala ka dyan. Para kang tanga. Magda-drugs kayo, tas malulungkot ka, tamang Magda-drugs kayo, tas tamang sulat ka na. Magda-drugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sulat ka tungkol sa kanya. Wala kang pake sa mga nasa paligid mo, no? Pag sa emotion na dala, dahil sa'yo, muntik na mag-relapse si Poisong masaya. Kaya sino ka? Sino ka? Para bawalan si Sorhenya mang-away sa Facebook. Anong pinagkakaiba mo? Eh di mo din naman kayang ma-handle yung emosyon sa mga hassle na buhay sa mga hassle ng buhay na tinata mo. Anong sabi mo? Ikaw yung nahihiya para sa kanya? Mas nakakahiya ka tang ina mo. Pinost niya lang yung kanya.
kinabisado mo yung sayo. Practice mo pa ha. Huwag kasi ganyan. Pag malungkot ka, try mo din na mainda. Gaya niyan, basa kita agad. Dapat di ka ganun kadali na mapinta. Ako nga akala nung nagtattoo sa akin sa hita, ang tibay ko eh. Para daw akong manhid sa tinta. Di niya alam, gusto ko na sumuko, di lang ako nagsasabi kahit ang sait-sait na. Ganun dapat ha. Huwag ka iyakin. Saan na naman matuto na to? Walang may pake dyan sa damdamin o mga pagdurusa mo. Wala ka talagang kwentang tatay. Nanlumo ako. Ikaw yung ama pero magpakalalaki ako pa nagturo sa'yo. Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas, tumawag ka lang sa taas. Siya ang tanging maalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Round 15, Day 2, Harlem vs. Katana. Mag-iayos 5 beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2, mag-iay para kay Katana. Yo, para sa akin kaya 11 yan, putan taas ng ano. Basta, ang ina-idol ka talaga yan. Shoutout lang sa Black Manila, Casa Coco Amadeo, Boss Jamie Chop, Celebrity Home Massage, daming tattoo-G's Hadley, sa mga tropa natin dyan, Real Jokes, Killions, Egocentric, Tropa Admiral, Team Spansive. Salamat kaya. Kasi inyo 7 judges eh. Shoutout kay Katana, nag-enjoy ako sa battle na to. Shoutout Crown Manila, Black Manila, Odat Narat, Anelida, lahat ng mga tropa. Ahol. Ito ko si Katana. Round 1 Katana para sa akin. Mas malino na nakuha na yung round na yun. Mas sa akin, mas gusto ko yung mga ginagamit na angles. Tsaka yung suntok, mas bumakat ng round na yun. Round 2 dito, mas umalagwa si Harlem. Pwedeng dikit yun, pero mas gusto ko lang yung mga ginamit na angles ni Harlem. Tsaka kung paano na tinahi yung round 2 na yun. Round 3, dikit. Parang na lang subjectivity na lang Parang kung sino yung mahuhuli, baka siya mas may impact sa round 3 na yon. Pero mas siguro, mas natripan ko yung mga angles ni Katana, tsaka yung paano na kinamada yon. Pero yung round 3 ni Harlem, malakas din yon. Solid na laban. Marshall, binodo ko si Katana. Binigay ko yung first 2 rounds sa kanya. Third round, super clear, Harlem. Napakaganda ng theme ng laban. Tsaka pinakatrip ko din yung round ni Katana sa round 2. Sobrang absurd ng angle pero kung saan nanggagaling. Pero overall, sobrang entertaining ng battle, sobrang close. So, 2-1, Katana. Bali yung judging ko, round 1, malinaw kay Katana. Round 2, malinaw kay Harlem. Round 3, sobrang dikit pero binigay ko kay Harlem. Para sa akin, parehas naman silang haymaker after haymaker. Pero para sa akin kasi si Harlem, mas nilagyan niya ng konting, ayun, may mga konting technicality. Although, syempre, props pa rin kay Katana. Sobrang solid na laban yun. Pero yun, para sa akin, Harlem. Pricing, binoto ko nga pala si Harlem. Parang naglilist ako ng mga strong points nila. Yung round 1 binigay ko kay Harlem kasi ang gandang panimula yung kahit nauna siya, kahit nagrebat si Katana. Pero yung round 2 putang inang ganda nung ender ni Katana. Tapos sa round 3 lang nagkaiba dahil binigay ko kay Harlem yun dahil gusto ko yung dalawang jokes. Tapos yung setup niya dun sa seryosong bars. Pero ang lakas pa rin nung kay Katana. Pero congrats sa kanilang dalawa. Sobrang solid ng battle. Binoto ko si Katana. Round 1 and 2 nakuha niya sa akin pero gahibla lang. Tapos yung round 3 binigay ko na yun kay Harlem dahil sobrang diin ng mga ender niya. So yun, Katana. Natawa naman ako, although talo ako sa judging. Pwede ka talaga 1 tsaka 3 sa akin. Kayo na lang magsabi. Ayaw matalo yun. Masaya ako sa battle na yun. Pagka napanood nyo naman, makikita nyo kung ba't ako masaya. And at the same time, yung gusto ko ipakita is naipakita ko, i-deliver ko siya na maayos. Wala akong regrets. Ako nakalimutan linya, everything went perfectly. Yun nga lang hindi talaga sa atin yung panalo, but ewan ko, nanalo naman ako sa replay. So, replay win. Safe. Salamat sa battle, Tol Katana. Classic yun. Classic, man. Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas,
habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Ayun, tangina, solid ng battle. Solid lalo ng kalaban ko ni Harlem. Pangayon ko na lang siya. Hindi yun yung ina-expect ko na pagtanggap sa kanya ng or yung mga lines niya mismo na ganong sobrang effective sa crowd. Kasi parang yun yung weakness niya sa mga previous battles na napanood ko sa kanya. Pero parang mas malakas pa siya humatak ng crowd sa akin ngayon. Akala ko nga talo ako pagtapos ng battle eh. Pero yun, puta, sobrang solid ni Harlem. Goods din naman yung pinakita ko. May mga hindi kinagat, may madaming kinagat. Pero satisfied naman ako. At sobrang lakas ang kalaban ko. Solid yun. Dad? Sino mga nagko-comment dyan? Tatay ko to. Putang ina nyo ah. Mga saraba ulo nyo. Ikaw tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo. Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo. Hindi ko hiling makita ka. Ang daming pwedeng ipamana, pakiyo, bakit maikling dila pa? Events, nakita nyo naman sa Facebook ko yun, mga music, kasama yung mga bagong artist na mga kasama ko ngayon. Madami akong mga tinutulungan ng mga artist, nandiyan yung mga BEs, nandiyan yung mga Ryzen, nandiyan sila J-Rose, madami. Alam nyo yun kung nagpupunta kayo sa events ko, alam nyo kung sino yung mga dapat nyong abangan at tutulungan ba natin sila. Wala Tito sa hip-hop na tayo tulong-tulong na lang, support, di ba? Alam mo naman yun So, keep the movement moving kahit na, alam mo yun, nasa gantong tenure na tayo. So, yeah. Ayun, sa ngayon, tuloy-tuloy lang yung ginagawa namin. Paisa-isang upload ng kanta sa 7head, sa Mongol Unit. Yun lang yung palaging ginagawa. Tawang lang ng battle. Kung meron, laban ulit. Yun, tangina. Ilang years na yan. Di ko na alam kung ilan. Magdadalawang dekada na. We're still fucking here. Shoutout especially sa mga day ones. Katulad ko. Mula dato Hamilton hanggang sa ngayon. Putang ina, tol. Damn. Yun, alam nyo na yun. Day ones at mga nandito pa at mga patuloy na sumusuport at dumadagdag. 8 million? 8 million! Sarap naman 8 million. So, tagdagan ba natin yan? Flip Top ng bubuan! Ayun, sa mga fans, sa mga naniniwala, sumusuporta sa Flip Top, sa amin, sa akin, sa amin sa Motus, salamat palagi kasi, kung wala kayo, walang nanonood, walang mangyayari sa atin. Salamat palagi sa pag-appreciate. Sana i-share nyo yung mga battles namin sa Flip Top, sa Motus. At salamat palagi sa pag-suporta live or online.